Alright, Craftmaster, magandang araw at i-continue natin yung ating pinag-uusapan, ano? Mainly, this is for defense talaga, no? Yun talaga ang gusto kong bigyang pansin dito sa ating pag-create ng mga video, no? Depensa, yan kasi talaga ang kailangan ng ating mga Pinoy boxer. So, yung ating pinag-uusapan is Philly Shell. Now, sa depensa is kailangan mo ng muscle memory. Ang depensa ng Philly Shell is not only for blocking but kailangan mo talaga ng movement ng upper body, no? Upper body and yung knees, no? So, kung gusto mong masanay and gusto mong makabisado or yung tinatawag na muscle memory, kailangan mong mag-ensayo, kailangan mong paulit-ulit na gawin. So, ano ba yung tamang movement? So, pag shoulder roll or yung Philly Shell nga, mostly, ang galawan mo is nandito lang sa side na to. Dahil hindi ka naman pwedeng pumunta sa kabilang side. So, dito ka lang sa right side mo, maggagawa ng movement. Okay? So, ang movement ng Philly Shell para sa yung depensa is ganito. No, you should use yung braso, no? Yung shoulder mo. Yan yung movement, isa and then dalawa. Okay? And tatlo. Yun yung una mong kailangang masanay, no? And it will block 3 combination, no? Right hook or right straight, left hook, and right straight again, or right hook. So, yun yung poprotekta sa'yo sa 3 combination. Now, again, sa jab, block, no? Block, right hook, and left hook. And then right hook again. So, kailangan talaga i-close mo lagi, no? Ang pinakang huli mong forma or yung depensa is laging naka-close ito, no? Dahil kung 1, 2, and then stay ka lang ng ganyan, tatamaan ka pa rin, ano? Kung magtapon yung kalaban ng 3 combination. So, no matter what, kahit hindi siya magtapon, automatic, yun dapat yung ending ng yung depensa pagdating sa combination ng kalaban. Kahit hindi siya sumuntok ng pangatlong o yung kanan niya, no? So, always, sasanayin mo yung sarili mo na ganon yung takbo ng katawan mo. So, sinasanay mo nga yung katawan mo, yung tinatawag na muscle memory. Okay? So, yung paggamit ng depensa na tayo, no? So, ganon. 1, 2, 3. Okay? Makikita mo lagi itong may suporta, no? Pwede mong panalag pa rin yan, ano? Sa halip na ito lang, pwede mo itong gamitin na panalag. So, ang takbo niyan, jab, right hook, left hook, and then right hook again. So, depende, no? Sanayin mo rin sa ibang combination. For example, jab, left hook, right hook. Tapos, kahit hindi siya mag-left hook, kailangan mo pa rin gumanan, sarado ulit, no? So, ganun. Sasanayin mo. And then you incorporate it with your body movement or yung positioning, no? Position and yung high and low ng yung katawan. So, sanayin mo lang. And yung pag-wave, no? Pag-circle. So, meron ka ring tinatawag na yung pag-circle, no? So, parang sayaw yan, ano? Parang sayaw, kailangan paulit-ulit mong magawa. Paulit-ulit mong sanayin hanggang makabisado na ng katawan mo nang hindi mo namamalayan. So, kailangan talaga ng paulit-ulit. Yan yung tinatawag na muscle memory. Now,
kung kabisado na ng katawan mo yung mga galawan at yung pagdepensa, now, yung mata mo naman, ang tutulong sa'yo, no? Yung pakiramdam mo, yung elusiveness mo, di ba? Pag yung elusiveness na sinasabi is yung kaya mong i-predict yung mangyayari na gagawin na suntok ng kalaban. Pero kahit ano pa man, you always have, pwede mo siyang gawin kahit hindi pa siya bumabato. Means, sasabayan mo na siya, no? Kung aggressive yung kalaban and talagang gusto magtapon ng combination, dapat panatag ka lang, no? And then pag malapit na siya, you make your move, no? You make your move as if natapon na siya ng suntok. Okay? So you can visualize kung ano mangyayari sa mga suntok ng kalaban. Okay? So kahit palapit pa lang siya or hindi pa siya nagawa ng suntok sa'yo, you visualize na, no? And then, pag nagtapon na siya, so madali ka nang makaka-adjust, no? Madali ka nang makaka-adjust. Kasi nandun ka na sa rhythm, nandun ka na sa body movement, nandun ka na sa muscle memory mo. So all you need to do is to see what will really coming na galing sa kalaban ng mga suntok. Pero again, you are visualizing it already. Pero hindi yung actual na gagawin mo. Simple movement lang, simple movement na nai-imagine mo parating pa lang siya. Now, pag sumuntok na, dun mo na siya talaga ikakasa, no? Dun mo na siya gagawin. Di ba? Tapos, pwede kang yumuko. So, you have your own style, you have your own technique, you have your own. Iba-iba kasi yung flexibility ng katawan, no? Ng katawan ng tao, may matigas, may maayos, may malambot, may okay lang. So, depende. But, it's the same thing, depende sa kaya mo. Sasanayin mo lang yung movement na kaya mo para makasalag. So, yan yung sa Philly Shell, no? This is, kasi ang lawak kasi pag depensa ang pinag-usapan, napakalawak. And dito na tayo is, papasok na tayo sa mastery, no? Mastery ng shoulder roll and pagdepensa. Again, pwede ka ring movement, no? So, sasanayin mo lang yung sarili mo paulit-ulit. And then, if you are confident enough, you can try to do sparring, no? Yan yung the best, no? The best way sa pag-iinsayo. Light lang, no? Light. You can request for a light training, yung touch lang, and then tingnan mo yung mga flaws, yung mga pagkukulang, yung tumutugma. And mag-a-adjust ka, ito, mas nagwo-work ito, no? Mas nagwo-work ito. So, it's up to you pa rin, no? Learning is talagang nasa boxer yan, no? Hindi pwedeng iaasa mo yan sa mga coaches, sa mga nagtuturo sa'yo. Dahil yung mga yan is limited lang din yung nalalaman. Dahil more likely, yan, kagaya ko, hindi naman talaga ako lumalaban sa boxing. Pero yung mga boxers talaga, yan talaga yung nakaka-experience. So, nandito lang kami para ibigay yung edge, no? Yung pinakang buod. Pero yung mga boxer talaga dapat ang magpapalawak niyan. Sila ang experience, sila ang mag-aaral mismo kung ano ba talaga yung effective way. But then again, we are giving you yung mga hints, yung mga ideas which actually work, no? Itong ating ginagawang ito is hindi na naman iniimbento natin. This is based on Mayweather, no? Floyd Mayweather Jr., unbeaten, the best ever, 15-0, and napakagaling ng depensa, elusive. Hindi pa tayo pumapasok sa opensa, no? Ang opensa kasi naman is sa akin, no, para sa akin, madali lang yan, eh. Madali lang. Pero yung depensa is napakahirap.
Again, you have your movement. Kailangan papraktisin mo. Also yung blocking, ano? Pag-block, pag-parry, or pagsalag. Pagtapik sa mga suntok. So, sa pagtapik naman, wag masyadong extended. Gaganon, i-ano mo lang, aangat-angat mo lang yung kamay mo. Ganun lang, no? Ganun lang. Hindi yung nauuna ka pa dun sa suntok, yung gagantuhin, mo din, aabutin mo agad, no? Hindi. Kailangan minimize lang yung pagsalag, no? Hindi mo pwedeng ibaba ng ganyan, yan. Dahil, para saan pa yung depensa mo, no? So, yun lang muna, Craftmaster, at i-continue natin ang depensa, no, dito sa boxing, and maraming salamat sa inyo.